Sa isang mundong puno ng saya at tukso ng kasalukuyan, handa ka ba para sa hinaharap? Ang kwentong ito ay magpapakita kung paano ang isang simpleng desisyon ay maaaring magbago ng ating buhay. Isang mainit ngunit masayang araw ng tag-init. Ang paligid ay puno ng buhay, may mga bulaklak na namumukadkad at mga ibong umaawit. Sa gitna ng damuhan, makikita si Langgam na abalang-abala sa paghahakot ng pagkain papunta sa kanyang lungga. Kailangan kong mag-ipon ng pagkain habang maganda pa ang panahon. Malapit na ang tag-ulan at siguradong mahihirapan akong maghanap ng pagkain kapag dumating iyon. Samantala, hindi kalayuan sa kanya ay si Tipaklong. Masayang naglalaro at walang iniintindi. Napakasarap ng panahon. Walang dapat ipag-alala. Panahon ito ng saya. Kaibigan! Kaibigan, bakit ka nagpapahirap? Halika, magsaya tayo. Sayang ang araw kung puro trabaho lang. Kaibigan, masaya nga ang panahon pero hindi ito panghabang buhay. Kailangan kong mag-ipon para sa hinaharap. Napakiseryoso mo naman. Ako mag-enjoy muna. Dapat mas mabilis tayo, papalapit na ang ulan. Oo, hindi tayo dapat tamarin. Tulungan natin ang isa't isa. Ayusin ang pagkain para hindi masira. Kaya natin to para sa kinabukasan. Mas magaan ang trabaho kapag nagtutulungan. Lumipas ang mga araw, paulit-ulit ang parehong tagpo si Langgam ay walang tigil sa pagtatrabaho, habang si Tipaklong ay walang tigil sa kasiyahan. Kaunting tiis na lang at magiging sapat na rin itong aking naipon. Masaya ang buhay kung walang iniisip. Hindi pinansin ni Tipaklong ang babala ng kanyang kaibigan. Hindi ba kayo napapagod? Napapagod pero kailangan. May tamang oras para magsaya. Ako, enjoy lang. Isang araw, biglang nagbago ang panahon. Dumilim ang kalangitan, umihip ang malakas na hangin at bumuhos ang malakas na ulan. Ano ito? Ang lamig. Wala akong masilungan. Habang si Langgam ay ligtas sa kanyang lungga, may sapat na pagkain at mainit na tahanan. Buti na lamang at nakapaghanda ako. Buti maaga tayo nakapaghanda. Hindi tayo magugutom. Salamat sa pagtutulungan. Sulit ang pagod. Sa labas, si Tipaklong ay nanginginig sa lamig at gutom na gutom. Sana pala'y nakinig ako kay Langgam. Wala na akong makain. Wala na akong matirhan. Sa kanyang paghihirap, naalala niya ang kanyang kaibigan. Naalala niyo ba si Tipaklong? Sana ay natuto na siya. Kung hihingi siya ng tulong, patulungan natin siya. Kaibigang Langgam. Ako ito. Si Tipaklong. Patawarin mo ako. Pwede ba akong magituloy? Oh, kaibigan Langgam. Halika, mukhang nangihina ka na. Nagkamali ako. Inuna ko ang saya kaysa paghahanda. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Halika, kumain ka muna. Kawawa naman siya. Pero mabuti humingi siya ng tulong. Pinatuloy ni Langgam si Tipaklong at binigyan ng pagkain. Ito, pasok ka. Umupo ka, kaibigan. Kumain ka dito. Maraming salamat kaibigan. Ngayon ay naintindihan ko na hindi sapat ang puro saya lamang. Tama, kaibigan. Ang kasipagan at paghahanda ay mahalaga para sa hinaharap. Simula ngayon, magbabago na ako at tutulong na rin ako mag-iipon tulad niyo.
Salamat sa inyong lahat. Hindi ko ito malilimutan. Ang mahalaga ay natuto ka. Mula noon, natuto si Tibaklong na pahalagaan ang sipag at paghahanda, at sila ay namuhay na may pagkakaunawaan at pagtutulungan. Sa buhay, hindi sapat ang saya lamang, sapagkat ang tunay na pagsubok ay dumarating kapag tayo ay hindi handa. Ngunit sa bawat pagkakamali, may pagkakataon tayong magbago, matuto at magsimula muli. Ang sipag, disiplina at pagtutulungan ang siyang magdadala sa atin sa isang ligtas at mas maliwanag na kinabukasan. Ang sipag at pagkakaisa ay susi sa magandang kinabukasan. Handa na ako sa hinaharap.